guys, this is John and Joy's Vlog. At another kaganapan na naman po ang mga alipin ng salapi. Ngayon nga guys ay wala po akong pasok, kaya nga po maaga akong gumising para po makapagbukas agad ng tindahan at syempre po makapagwalis-walis dito sa harapan. Next naman guys ay syempre po need na linisan din tong loob dahil ang dami pang kalat na natira namin kagabi. Kasi guys, minsan po kapag pagod na kami sa gabi tapos gusto na naming umuwi, iniiwanan na lang po namin itong makalat para po kinabukasan na lang namin to iipusin. Nagawa nga pala ako dyan guys ng mga stock para nga po sa mga walk-in customers at saka po sa mga online shop namin dahil lumalakas na nga ito. At ito na nga guys, after maglinis, parang kung makakapagsalita lang yung tindahan ay ay nakahinga din sa wakas. After nga po nito ay syempre po nag-umpisa na nga ako sa gagawin ko ngayong araw na to. Nagprint na nga po ako nitong mga waybill na gagamitin para po sa mga ipapaship namin ngayong araw. Thank you nga po kay Lord dahil talagang kahit pa isa-isa or padala-dalawa ay may umu-order sa mga online shops namin. At ang una ko nga pong ginawa ay syempre po lagyan ng stick itong mga chocolate. Sa paglalagay ko nga po pala ng stick sa chocolate ay gumagamit ako ng double-sided. As compared kasi guys dun sa clear tape ay mabilis po yung matanggal. Ito pong double-sided is matibay talaga siya. Guys, kapag nga po pala kami ay nagpapaship ng chocolate bouquet ay nilalagyan din po namin ng stick glue, yung pinakang stick na nakadikit sa chocolate dahil nga po dagdag tibay. Syempre guys, malayo po ang pupuntahan yan. Hindi naman po natin alam kung talagang kung paano dalhin ito ng mga rider or ng mga couriers. Kaya naman po dapat mga extra ingat or extra tibay talaga ang dapat na ilagay para dito sa mga chocolate para hindi magtanggalan. Bali guys, dito po sa parting ito ay nakaprepare na yung mga bouquet dahil nga po nag-stock kami nung kinagabihan. Kaya naman po ayan, diretso tusok na lang ng mga chocolate para mabilis na itong pagpapak ko. At guys, sa pagpapaship nga po pala namin ng mga order ay gumagamit po kami nitong mga kahon dahil nga po mas safe. Kumpara guys, sa ipa-plastic mo lang tapos lalagyan mo ng bubble wrap ay di syempre po nagkayupi-yupi yan. Diba guys, mas safe at saka po mas maganda kapag talaga nakabox tapos saka mo lalagyan ng bubble wrap. Ayan guys, kung makikita nyo po bakit ko binutasan sa ilalim para po ilagyan ng twist wire. Dahil guys, kagaya nito, tingnan nyo po, itinali ko yung twist wire doon sa pinakang bouquet na nasa loob ng kahon. Dahil syempre po, kahit nakakahon, para hindi din siya maggalaw-galaw. Para guys, kahit pa itagilid, itihaya, itaob yun ng rider, is-safe pa din. Hindi siya gagalaw-galaw doon sa loob, tapos hindi din siya mayuyupi dahil talagang safe na safe. Nilagyan ko nga din po pala ng extra karton yung pinakang ibabaw nitong kahon dahil guys syempre po dagdag na tibay dahil kapag natuunan agad yan ay di syempre po mayuyupi agad. So pag may extra kahon ay di syempre po magiging matigas yung kahon at saka magiging mas matibay. After naman po ng ganyan, ayan po kung makikita ninyo ay nilalagyan ko na ng bubble wrap tapos bibilutin pa namin ang pinakang tape kaya naman talagang safe na safe po yan. Kapag guys nalagyan na po yun ng tape ay sunod na ilalagay naman dyan ay yung fragile tape para po talaga magsilbing paalala para sa lahat ng magdadala dito na kailangan ng extra ingat sa pagdadala nito. Aside sa fragile tape ay may note pa po kami na inilalagay. Kaya nga po thank you kay Lord dahil po kahit ganito na wala po kami masyadong benta ay meron namang order sa mga online shop. At ito nga po nakakatawa dahil po after ko magpack, may umorder pa nitong isang pirasong maliit sa Shopee kaya po dali-dali ko na po agad itong ipinak at saka gawin. Mabuti na nga lang po dahil wala pa po yung rider at talagang nagawa ko agad ito at maiihabol pa dito sa lahat ng mga pipick-upin. At alam nyo guys, ito po, hindi pa po agad ito magiging pera, aabot pa po ito ng mga 1 to 2 weeks bago namin ma-receive yung pinakang payment nito. Mga bandang alas 12 po ay umuwi lang ako para maligo at saka kumain. After nun ay bumalik na din agad ako sa tindahan. Ngayon naman po ay may gagawin ako na bouquet para po i-deliver naman ito sa Tagbakin. Bale guys, ito nga po pala ay red yung flowers tapos yung cover ay white dahil ito po yung inspo ng bouquet na sinend sa amin ni buyer. At ito nga pala guys, nakikita nyo po kung paano po ako mag-wrap. Ang ginagawa ko pong tusukan ng flowers at saka yung mga artificial na design ay yan pong styro. Alam nyo ba guys, totoo po talaga yung kasabihan na sa una, pangit yung magagawa mo pero sa paglipas ng panahon is magde-develop yun. Dahil nga po kung ikukumpara ninyo yung mga una kong gawa sa mga gawa ko ngayon ay talaga namang hindi mo alam, mapapatawa ka na lang talaga. Alam nyo ba guys noon kung paano ako gumawa ng bulaklak, ang ginagawa ko po ay puro colored paper lang. Tapos sumunod po ay artificial flower pero talaga pong malaking-laking budget at puhunan din ng kailangan. Hanggang sa ito na nga po natuto po ako na gumawa nitong satin flowers at dito na nga po nag-start nag-boom itong business namin. At sakto nga alis na nga po kami ay dumating naman po itong si Kuya para po pick upin yung mga parcel na dadalhin sa JNT. After nga guys ma-pick up ay ayun po umalis na din kami dito sa tindahan para nga po mag-deliver na nito sa Tagbakin. Dumaan nga lang po pala kami dito saglit sa may tindahan para po bumili nitong wrapper at guys, magtuturon na naman. At mga alas 2 na nga po ito ng hapon kaya po masarap na talagang gumawa ng merienda.
Bale, ito nga po pala guys, ay di-deliver po namin ngayon dito sa Taybungan. Regalo daw po ito para sa gaganaping Pastor's Month. At nagulat pa nga kami guys dito sa daan dahil nga po ang putik. Kumpara nung nakaraan na nag-deliver kami ay hindi pa naman po ganito. Yun pala po ay grini-grader dahil nga po ayusin na to umpisahan ng sementohan. At guys, dito na nga lang po pala pinadala sa amin sa may tindahan dahil po ang putik na po nung kabilang kalsada doon. Kaya po dito na lang pinaiwan dahil yung buyer ay dito na lang daw po kukunin. At ayan nga po, si nanay na may tindahan, siya po ang nag-receive ng order ng buyer namin. At thank you po sa pag-order at pagtitiwala sa amin, sa uulitin po. At dahil guys, katabing sitio lang po yun ng bahay ni Nakarang, ay syempre po dumaan na kami dito sa bahay nila para mag-umpisa ng magturon. Nakakatawa lang nga guys dahil ito pong mga saging na ito kaya po payat ay ito pa po yung tira ng mga nabagyuhan nun. At habang hinihimay-himay ko nga po itong wrapper ay dito naman po si Tutoy sa tabi ko ay siya naman po yung nagagayat at nagbubukas ng mga saging habang si Karang naman po doon yung nagsisiga ng kahoy. Ito nga guys, nainip na yung isang tao, tinulungan na ako magtanggal-tanggal dito ng mga wrapper dahil nga po yung kanyang kahoy daw doon ay nagliliyab na. Sabi ko nga guys dyan kay Tutoy ay magbalat na siya ng saging at saka gayatin na din niya habang kami naman dito ni Karang yung nagbabalot sa wrapper. Para nga guys mabilis maluto at baka itong turon namin ay maging hapunan na siya guys, hindi na siya maging merienda aruy. Yo, tuturuan ko yung magturong. Turong to. Yes, lalagyan nyo yun dyan. Then, kuha kayo, sasawsaw nyo sa asukal para may tamis ang inyong pagmamahalan. Yan, tas bilutin nyo lang. At ito na nga guys, nung mainit na po yung kawali na may mantika ay nilagay na po namin agad yung turon na pinagbalot-balot namin dito. Tingnan nyo naman guys, ang dami po naming nagawa compared sa bibiling pa namin ito sa tindahan na 10 piso ang isa ay aroy, daan-daan din ang gagastusin. At guys, mga ganitong bagay na nga po pala yung aming pampalipas oras after po ng halos maghapon na puro gawa ng orders. Kaya nga guys, thank you po sa lahat ng patuloy na sumusuporta, sa lahat po ng mga mo-order at sa lahat po ng mga nanonood. Thank you po sa inyong lahat!